awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ni San Andres Dungklak, pari at martir, at mga kasamang mga martir. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Andres Dungklak at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng nagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang ika-25 ng buwan ng Kislev, ika-9 na buwan na taong 148, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng malapastangani ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas
at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat ng maalis sa mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan sa Israel, at sa gayon ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nilang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyong ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, Biyernes muli, araw ng ating maigting na pagmamahal
sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon. Lord, thank you. Buhay pa ako, malakas pa ako, nakakapagbiyahe pa ako, kaya ako nandito. Amen. At tayo po ay bumabati rin sa mga kababayan, kadeboto natin na sa online, at ang mga kapatid natin galing pa sa malalayong lugar. Kagaya ng ating mga kasama ngayon sa altar, kasama ng kanyang mga parokyano, wini-welcome po natin dahil susunduin nila ang imahen ng ating pong Jesus Nazareno para manatili sa kanilang parokya. Let us welcome Father Val Castillo at ng kanyang mga parokyano sa San Francisco, Paris, sa Binangonan, Rizal. Welcome, Father, sa Makamot, Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. Nandito yung kanyang mga parishioners kasama niya. 3:00 ng umaga sila umalis. Siguro yung iba sa inyo rin, no? Baka nga, Father, mas maaga pa kami dahil mas malayo rin kami. Maraming salamat. Si Father ay isang Pransiskanong pari. Pag sinabing Pransiskano, syempre, ang naiisip natin si St. Francis of Assisi. Kanyang simpleng pamumuhay, ang pagmamahal sa mahihirap. Kahapon, ang ating I-Thursday feeding program. Umabot tayo kahapon, I think yun ay pinakamalaki, pinakamarami, 446. Imagine niyo no, nung March nagsimula tayo, 65 lang. Ngayon, ang pinapakain na ho natin, kasi kahit hindi kayo nakakapunta, kasama kayo doon. Yung mga binibigay ninyong tulong, bahagi yon ng mga programa ng ating simbahan ng Quiapo. Kaya kasama kayo sa mga tumutulong at nagpapakain sa kanila. 446. Pero kahapon, niliwanag ko sa kanila, ang programang ito ay para sa mga walang bahay. Mga nakatira lang sa lansangan. May susumbong ako sa inyo. May nadiskubre kami, yung isa may paupahan pa. Hindi lang sariling bahay. Kaya nililiwanag namin, ito ay para sa mga nakatira sa kalsada. Pag sinabi nating paraffol, magdi-December na, inaabangan yung mga paraffol sa Christmas party, sa mga pakulo ng mga mall. Ano yung mga grand prize? Brand new car. Sino sa inyo ang gustong magkaroon ng sasakyan? Taas ang kamay. Nakikita kayo ng Panginoon, bahala kayo. Malay ninyo, kayo na ang susunod na manalo. Ulitin ko, walang masamang mangarap. Paano kung talagang ibigay ni Lord? Sinong gustong magkaroon ng sasakyan? Pumalakpak. Sinong gustong magkaroon ng sariling bahay? Pumalakpak. Mas malakas yun na. Mukhang yun naman ang isa sa mga pangarap daw at pangunahing pangangailangan ng tao. Sariling bahay. Nung in-interview namin kahapon yung mga pinapakain natin, yung mga umamin na may bahay, alam nyo medyo nakakalungkot yung sagot nila, Father, may bahay yung anak ko, nakikituloy lang ako. Sabi ko, edi araw-araw ka rin umuuwi. Hindi po, nakikituloy lang ako. Pinapaalis din po ako. Mga kapatid, iba yung bahay na natutuluyan sa bahay na natutulugan. Kung saan ikaw ay tanggap,
ikaw ay pinahahalagahan, ikaw ay minamahal, ikaw ay nirerespeto. Yun ang hangarin natin. Huwag lang malaking bahay. Huwag lang mamahaling bahay. Minsan, huwag lang sariling bahay. Isang lugar na pahahalagahan, irerespeto ka. Kaya nga ang mga pagbasa natin ngayon, tungkol sa isang lugar na kung saan pinapahalagahan natin, iniingatan natin, inaangkin natin. Sa unang pagbasa, narinig natin itong mga nagdaang araw, kahapon kung paano ang templo, ginawa nilang lugar ng mga Diyos-Diyosan. Pinipilit silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon, nang mapagtagumpayan na nilang makuha muli ang templo, anong ginawa nila? Itinalaga muli nila ito para sa Panginoon. Nilinis nila, inayos nila ang templo para sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, bigyan natin ng lugar ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga pa nagbe-bless ng bahay, ang una kong hinahanap, nasan ang altar ninyo? Nasan ang altar ninyo? Ay, Father, ayun po, sa ilalim ng hagdan, pagkaliit-liit pa. Nasaan ang altar ninyo? Ay, ginagawa pa po, Father. Nasaan ang altar ninyo? Ayun po, Father. Maganda. Si Santo Niño, may katabi nga lang palaka at pusa. Yung gumaganyan na pusa. At yung palakang may bariya. Naninigurado, baka hindi siya sagutin ng Santo Niño, may reserba. Anong lugar ang binibigay mo para sa Diyos? Paano mo hinahanda ang lugar ng Panginoon? Magandang tanong yan. Mamaya pag umuwi kayo ng bahay, tignan mo ngayon, nasan ang Diyos sa bahay ninyo? Paano mo binibigyan ng lugar, espasyo, ang pananampalataya nyo ng pamilya mo sa bahay ninyo? Pero mga kapatid, sa ebanghelyo natin, tatandaan ho natin, hindi lang naman yung kwarto, altar, dingding, ang hinihingi ng Diyos sa inyo. Bigyan nun ng lugar ang Diyos sa puso ninyo. Kaya sabi ni Kristo, tinaboy niya yung mga nagbibili sa templo. Ginawa niyong pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking Ama. Ito'y dapat maging bahay dalanginan. Kagabi yung kaibigan ko, sabi niya, Father, wag ko kayo magagalit ha. Ito'y matagal ng kasabihan lang. Sana hindi totoo. Father, totoo po ba na minsan sa Quiapo, may mga nagdadasal, Lord, sana kumita ako ngayon. Pati daw yung mga mandurukot nagdadasal. Sana kumita ako. Tapos may nakitang bag na katabi. Ang bilis naman ang sagot niyo, Lord. Sana mga kapatid, tayong mga pumapasok ng simbahan ay tunay na nagbibigay ng lugar sa puso natin sa Panginoon. Nasa loob ka na ng simbahan, punong-puno pa rin ng galit, inggit, ang puso mo. Nasa loob ka na ng simbahan, pati sa pagdarasal, dala-dala ng isipan mo kung paano gumanti, kung paano makalamang, kung paano mandaya, kung paano mangagaw at manira. Kaya sabi ng Panginoon,
nandito ka na sa loob ng aking bahay. Tanggalin natin, alisin natin, ipakiusap natin sa Diyos na, Panginoon, gusto kong manatili ka, tumuloy ka sa aking buhay. Linisin mo ako, ayusin mo ako. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, itong mga martir na ginugunitan natin ngayon, San Andres Dunglac, hindi lang isa, marami silang martir. Mga taong tinalikuran ang makasalanan, makamundong bagay para sa Panginoon. Ang bahay nyo, hindi mo man pag-aari, hindi man malaki at bago, huwag mo lang punuin ng mga kasangkapan at kikitain. Ang bahay ninyo, punuin nyo lagi ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawad, pagbibigayan. Araw-araw, kumakatok ang Diyos, hindi lang sa pintuan ng inyong tahanan, sa pintuan ng inyong puso. Patuloyin ninyo at hayaang manatili ang Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nakabilanggo, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at maayos na pagkain araw-araw. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal,
nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, nakikinig ang Diyos. Maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong tahanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa
krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos.
May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng Finance Office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin ng 9 ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagkadiakono ni Seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na 10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advencola, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang mga misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao, lalo na po si Father Fernando Nanding Carpio. Ngayong araw ang libing ng ating pinakamamahal na pari din dito sa Quiapo. Ngayon po ang kanyang libing ngayong umaga. Ipagdasal natin siya at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po tayo ay nagpapasalamat sa ating bisitang pari at ang kanyang mga parokyano, si Father Val Castillo. Palakpakan po muli natin sila. Maraming salamat, Father, sa pagpapatuloy po ninyo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong parokya. Muli, San Francisco Parish, sa Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. Hanggang Lunes ng umaga ang imahen sa kanilang parokya. At maraming salamat po sa pagsisimba ninyo at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office, ang in-kind donations, bigas, delata noodles, kape, malinis na tubig at kung ano pang maibabahagi doon sa ating Benedict Building sa likuran, sa pilahan. Nandun ang ating social service at relief office. Naghahanda na rin po tayo ng pamaskong handog
para sa ating mga regular na tinutulungan at mga bago pang matutulungan. Salamat kahit meron kayong mga sariling pangangailangan, kakulangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.